Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Narito ako ngayon upang ibahagi ang aking pananaw sa loobin at ideya tungkol sa karapatang pantao. Bago ko sisimulan ang aking pagbabahaging ito, ay nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Ako nga pala si Ria Plaza. Para sa inyo, ano nga ba ang karapatang pantao? Dahil para sa aking sariling pananaw at pagkakaintindi, ang karapatang pantao ay para sa lahat ng tao. Ito ay karapatan nating mga tao na magsisilbing daan para sa ating karapatan na ipaalam, isigaw, at ipapahayag ang ating mga hinanaing. Karapatang ating proteksyonan laban sa ating pantao upang maiayos tayong mga mamamayan. Ngunit ang karapatang pantao ba ay may limitasyon? At bakit? Para sa akin, ang karapatang pantao ay may limitasyon. Dahil para sa akin, kung tayo ay magiging makasarili, ay maiisip natin na tayo ay may karapatan na humusga, manlait at mananakit. Nasasabi ko na may limitasyon ang karapatan natin mga tao dahil ang mga tao ay may malawak na pag-iisip. Naiisip ng tao na may karapatan silang gawin ang lahat dahil sa karapatang pantao, subalit di nila naiisip na ang karapatang pantao ay may limitasyon upang magkaroon ng pagkakaintindihan, pagkakaunawaan at pagkakaisa. Bakit kaya mahalaga ang karapatang pantao? Alam naman po nating lahat na ang karapatang pantao ay mahalaga sa ating buhay sapagkat ito ang mga karapatan na nagbibigay sa atin ng kalayaan at pagkakapantay-pantay. Ang karapatang ito ay hindi lamang mga salita na kung ano-ano. Ito ay mga prinsipyo na dapat natin sundin sa ating pang-araw-araw na buhay. Nararapat na maibahagi ng bawat isa sa atin na ang mga karapatang ito anuman ang ating lahi, relihiyon at kasirian o pinagmulan. Ang karapatan sa buhay tulad ng karapatang ito ay halimbawa ng karapatang pantao na dapat nating ipaglaban dahil bawat isa sa atin ay may karapatan na mabuhay na may dignidad at respeto. Ngunit sa kabila ng pagsisikap na itaguyod ang karapatang pantao, marami pa rin ang nakaranas ng diskriminasyon, kaharasan at kawalan ng karapatan. Ang ating tungkulin ay hindi lamang ipagdiwang ang ating karapatang ito, kundi ang ipaglaban kung ano ang nararapat sa bawat isa sa atin. Sapagkat hindi sa lahat ng pagkakataon ay ang karapatang pantao ay para sa lahat. Dahil nagkakaroon tayo ng karapatang pantao, ngunit may limitasyon. Ang limitasyon na kung saan ay dapat natin pahalagahan dahil kung ang karapatang pantao ay naging sobra ay maaaring magdulot ng di naaayon. Panatiliin maging tama sa pagkakaroon ng karapatang pantao upang tayo ay magkasundo. Lagi nating tatandaan na ang paglabag sa karapatang pantao ay hindi dapat tatanggapin. Sama-sama natin itong itaguyod ang mga karapatang ito at tiyakin na ang bawat isa sa atin ay makakaranas ng katarungan at kapayapaan. Gawing mas mahusay ang ating mundo para sa lahat. Yun lamang po at maraming salamat.